Ang topic na to ay purposely para i-discuss kung ano nga ba itong extra plenum, ano ba nga ba yung mga benefits at iba-ibang usapan para mas malumawak yung ating pagkakaunawa kung ano nga ba ang gamit ng isang extra or plenum ng isang ergan. Good day mga ka-ergan. Ito na video ay parang magiging part 3 ng mga previous video na nakita ninyo or napanood ninyo regarding sa pag-power upgrade ng isang ergan natin mga kaibigan. So sa previous meeting na discuss natin kung ano yung mga 4 tips na mga gagawin para lumakas ang ating unit o ang ating ergan. So sa pangalawang video, gumawa tayo ng mas specific topic patungkol sa unang sinabi nating tips kung saan ay yung regulator. How to increase your regulator. So na-discuss na natin doon kung ano ang gagawin. So yung pangalawang tips natin sa 4 tips how to upgrade your ergan power ay yung mag-increase tayo ng gumamit tayo ng extra plenum. So ang topic na to ay purposely para i-discuss kung ano nga ba itong extra plenum, ano ba nga ba yung mga benefits at iba-ibang usapan para mas malumawak yung ating pagkakaunawa kung ano nga ba ang gamit ng isang extra or plenum ng isang ergan. So mag-i-start tayo. So unang kwentuhan natin, unang topic natin about dito sa plenum. So kung ang hindi pa nakakaalam kung ano ang plenum, ito po yung reservoir sa isang unit, yung nandito mga ka-ergan, hanggang doon sa assembly ng ating valve. Kung itong hammer type valve assembly, valve housing, yung packet po or butas po dito kung saan mayroong gauge na ganyan na pinapakita kung ilan na yung air pressure na nandito sa plenum. Ito po yung plenum mga ka-ergan or mga kaibigan na kung hindi pa nakakaalam. So yung pangalawang tip nga natin sa video is use extra plenum para mapalakas or ma-increase natin ang power ng ating ergan. Extra plenum by means na pwede kang gumamit ng receiver na malaki ang plenum na mismo, or gumamit ka ng kanina po nyo pa nakikita, added or extra plenum, kung saan nilalagay natin dyan, dinudugtong natin dito sa ating receiver. Okay? Same sa aking tactical unit sa Taurus. Good day po Taurus family. Yung mga gustong mag-avail ng Taurus, PM lang po sa atin. Paparating na yung January ang version 5. So okay, for example, ang Taurus na ito na receiver, i-compare natin dito sa hammer type na to, at yan, malaki na po yung plenum nito mga kaibigan. So kahit hindi na po kayo maglagay ng extra, pwede rin. Ako, gumamit ako ng extra 2-inch na plenum. Ngayon, sinabi kong malaki na, gumamit pa ako ng extra bucket. Okay? Habang lumalalim ang usapan natin, i-discuss natin or sasabihin natin kung bakit pa ako gumamit ng ganito. Okay mga ka-ergan? Una, ang kailangan mo i-consider na isa ay yung volume ng yung receiver plenum. Check mo kung ilang cc or ilang volume ito, lahat ito. At i-check mo rin kung ilang volume yung bore, yung butas ng iyong barrel. Kulin ang volume niyan. Okay? Kapag na-check mo na or na-measure mo na kung paano, for example, yung barrel mayroong
Given number lang to mga kaergan para ma-discuss natin mas maigi. Mayroon 10 cc. Tapos yung plenum mo sa receiver, mayroon siyang 15 cc. Ang example na yan, na given number, ay napaka wrong. Kulang na kulang po yung volume ng iyong receiver. Especially po mga kaergan kung ang gagamitin mong projectile ay yung mga mabibigat na po. Any projectile, slug man yan o pellet, basta mas mabigat, medyo nangangailangan ka talaga ng malakas na unit. Balik tayo sa usapan, ganyan yung na-measure nyo, very kulang po yan mga kaibigan. Sabihin din natin mamaya kung bakit. Ngayon, kunwari 10 cc ulit yan, tapatan mo yan ng at least times 2 or mas maganda times 4. Gawin mo yung 40 cc volume sa iyong plenum. Kunwari nga, maliit to, na-measure mo to ng, for example again, yung number, given number is 15. Kung kulang, lalagyan mo ng extra plenum. Okay, dudugtong mo siya dito. By means, tataas yung number or volume ng iyong hangin sa iyong plenum. Okay? So, bakit? So, ayan. Ang magandang sagot dyan mga kaibigan, tulad ng ginawa ko nga rito sa aking receiver, malaki na nga yung plenum, naglagay pa ako ng extra plenum, ay yung sinasabing constant peak ng iyong pressure pag nag-open na ang iyong valve. So ibig sabihin, yung high pressure or yung air pressure mo sa iyong plenum, dito sa iyong plenum, pag nabawasan yan ng 10 cc, for example, ito ay 40 or 50 cc, pag nabawasan yan ng 10 cc to 15 or 20, depende sa buka or lakas ng yung hammer, ibig sabihin, tumaas yan, nasa taas pa rin yung peak. Kahit dito bumuka, nakataas pa rin yung peak ng yung high pressure. Compare dito sa mababa, ang kanyang cc na plenum, pag bumuka, ganyan yung pressure. Pag biglang bumuka yung valve niya upon hammer strike, biglang bababa yung pressure peak. Meaning, pag bababa, naghahanap pa rin ng hangin ito na lalabas sa iyong barrel. Nakuha po mga kaergan, ulitin ko po, pagbuka ng valvula, upon strike ng hammer natin, naka-open pa rin yung valvula mo, kinukulang na yung volume ng cc na to, 15. For example, yung sinabi natin is 15. Kulang na. Naka-open pa rin, meaning, yung nandito sa iyong tank, diretso pa rin yang magpo-flow papunta ng iyong swing hanggang ng barrel. By means, wala nang silbi ang iyong regulator. Para ka nang naka-unreg, mga kaibigan. Hope naintindihan nyo yung nasabi natin, mga kaibigan, kasi mas madali yata kung i-draw natin. Basically pa rin, hindi pa nagko-close yung valve natin dito, naubos na yung laman ng yung plenum. Yung kinukuhang hangin para itulak pa rin yung projectile mo is galing na rito sa tank. Wala nang silbi, naka-open na lang itong regulator natin. So inulit ko lang mga kaibigan para mas maliwanag. Unlike kung 10 cc yung na-measure mong volume ng bore ng barrel mo na, yan yung kailangan na hangin
para lumabas. Mapag-exit natin ng maayos yung projectile natin sa dulo ng barrel. For example, 10, ito 50. Kunwari, dahil malakas yung pag-push ng hammer mo sa yung etong valve mo, valve pin or valvula natin, naka-open pa rin yan, humihigop na ito. Ulitin natin mga ka-ergan, 50cc itong volume ng plenum mo, humihigop yan ng 15 to 20cc para mai-push niya ng maayos hanggang maka-exit yung projectile natin sa dulo ng barrel. Humihigop yan ng 20cc kunwari. Mayroon ka pang enough 30cc na high pressure, high peak pressure para i-close na agad yung valve or i-close na agad yung piston ng iyong regulator. Meaning, hindi pa pumapasok yung hangin, lumalagpas dito sa regulator mo at pumupunta sa iyong plenum, sarado na. Yung 20cc, sarado pa rin to, 20cc, nababawasan yung 20cc pero sarado pa rin yan. Hindi naaapektuhan yung volume mo rito. Na kung minsan, nakakapagbigay yan ng consistency ng ating mga patama. Okay? Hindi kasi natin mapaghihiwalay mga kaibigan yung high power upgrade sa isang unit sa tuning or airgun tuning. Halos magkadikit po yan. Kung maintindihan nyo po yung nasabi natin kanina, halos naghahalong power, increasing power upgrades or airgun power upgrades at airgun tuning yung mga dinidiscuss natin. Hope nakuha ninyo. Pwede nyong ulitin yung sinabi ko. Ulit-ulitin yung pakinggan hanggang ma-internalize o maintindihan natin maigi kung bakit. Or ano tong sinasabi kong constant and stable high pressure peak. Hindi siya bubulusok. Upon open ng yung valve, hindi siya agad bubulusok na ganyan. Kapag open ng valve, naka-constant stable pa rin dun sa taas. Hanggang until that time na babagsak, then magre-refill na naman yung plenum mo. Nakuha mga ka-ergan? So ayun yung second mahalagang mai-share ko about sa ating paggamit at kung bakit nakakapagbigay ito ng malakas na power sa ating regulator. Okay, ang pangatlo, yung panghuli na gusto kong ibahagi about using extra plenum is ang plenum kasi natin mga ka-ergan, itong plenum natin, ang katumbas po niyan sa firearm is yung cartridge case natin. Kung mas malaki po yung cartridge case, ibig sabihin mas malaki po yung gunpowder na nakalagay mga ka-ergan. Same as sa ating unit, sa ating airgun mga kaibigan, kung mas malaki ang iyong plenum, mas malaking air ang pwede mong ibigay as discussed nga kanina, at mas malaking linagyan mo pa ng mas malaking reg output as discussed nung unang topic na naman, ibig sabihin mas malakas yung charge na nakalagay dyan sa receiver mo na ready to open. Pag open yan or pag open ng valve upon hammer strike, boom, malakas yung magiging putok nito. So hope nakuha nyo mga kaibigan. Kung hindi, example natin ay yung dalawang caliber na 22 na SLR ay LR at yung regular na maliit. Or kung hindi naman, pagkumparahin ninyo yung ammunition ng isang caliber 9mm at caliber 45. Papansin nyo mas malaki yung kanilang cartridge case. Mas malaking cartridge case, mas maraming gunpowder. Tulad sa atin, mas malaking plenum or paggamit ng mas extra plenum, mas maraming air charge. Sinabayan mo pa ng mas mataas na reg output, makukuha mo na yung gusto mong pagpapataas ng iyong
power sa iyong airgun. So hope nakuha na naman natin mga kaibigan. Another tips na naman or another yung learnings na naman natin mga ka-airgun, kasi ang airgun nga patuloy-tuloy yan. Patuloy ang kwentuhan natin dyan, hindi mauubos. And isisingit ko na rin mga kaibigan dahil nandito naman na sa table. Ang airgun na to mga kaibigan, napakagandang patama. At ang mahalaga dyan, available. Available po siya mga kaibigan. Napakagandang unit. At napakasimpleng patamahan niya ang 100, 120 using Astro or Meteor pellet. Kung naghahanap ka ng iyong unit, ikatok mo lang, available po ito. Hindi ka mamumblema at marami ka pang knowledge na makukuha sa akin mismo. Through guidance ng mga maintenance mo, di-discuss ko lahat ng pwede mong gawin sa iyong airgun for free kasi nga nabili mo sa akin yung unit. Magandang deal, di ba mga ka-airgun? So, ayan na nga. Hope nakapagbigay na naman tayo ng magandang kaalaman sa pag-power upgrade ng iyong airgun. Salamat!